Sa susunod na linggo ang pista ng itim na Nazareno at ngayon pa lang, nakalatag na mga aktibidad lalo't inaasahang dadagsa ang mga deboto ng mahal na puon. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Rafi, sa unang pagkakataon ay isang Hijos del Nazareno mismo ang nagdisenyo ng ginamit na logo para sa Traslasyon 2017. Bunga ang logo at tema ng ginawang retreat o pagninilay ng mga namamasan nitong nakaraang Advent season para mas maunawaan nila ang ibig sabihin at kahalagahan ng kanilang debosyon. Ang tema ngayong taon, pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa mula sa sulat ni Pablo sa mga Koloso o Colossians chapter 3 verse 14. Sa logo, makikita ang kamay ni Jesus na nakayakap o siyang may pasan sa mga tao na nagdadala sa poong Nazareno. Dapat daw kasing maalala ng mga namamasan na hindi sila ang nagdadala sa poon, kundi sila ang dinadala nito at nagbibigay sa kanila ng grasya. Pag raw kasi iniisip nilang sila ang may buhat sa poon, nauuwi sa kayabangan at hindi tunay na debosyon ang kanilang pamamanata. Sakto rin daw ang tema sa pagsisimula ng bagong taon para mas maipaalala din sa atin na ang Diyos pa rin ang dapat nating sandalan. Bukod dito sa Maynila, may magaganap ding traslasyon sa Cagayan de Oro City at sa unang pagkakataon sa Tagum City sa Davao. Nagkaroon na raw kasi ng imahe ng Nazareno roon kaya't magkakaroon na rin doon ng prosesyon para hindi na kailangan pang lumuwas dito ng mga taga Davao. Mas magiging mahigpit din ang seguridad dahil na rin sa mga naganap na pagsabog sa ilang lugar kamakailan. Sa unang pagkakataon, susubukan ding i-Facebook Live ang mismong prosesyon para kahit hindi ka na pumunta at makipagsiksikan sa Quiapo ay makabahagi ka pa rin sa debosyon. Pinag-aaralan pa kung paano ito gagawin, lalo't karaniwang nakajam ang signal sa ruta ng prosesyon. Bagamat iba-iba ang kanilang organisasyon, pagdating sa gawain ito ay iisa lang sila. At sana po maging isa talaga yung pagkilos nila dito sa gawain ito. Magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa na hindi nila hahangarin yung sumampa, kundi yung sumabay lang sa prosesyon at proteksyonan yung palibot ng andas na kinilalagyan ng imahin ng Nazareno. Yung karaniwang misa rin sa umaga ng January 9, araw ng prosesyon, ay gagawin ng alas 12 na ng madaling araw at i-anunsyo na lang daw kung magsisimula na ang aktwal na prosesyon. Rafi? So Lia, yung bilang ng mga dadalo dyan sa traslasyon, ay inaasahan ba nilang dadami or mas kokonti dahil may mga kasabay ng nabanggit mo, may mga kasabay ng traslasyon sa ibang lugar at susubukan pang i-Facebook Live. So gusto sana nila syempre mas maliit na bilang para mas ma-secure yung mga ruta at mas safe dun sa mga devotees sa Lia. Oo, Rafi, inaasahan pa rin nila na marami pa rin, no, dadagsain pa rin yung talagang araw ng traslasyon sa January 9 sa susunod nga na Lunes yan. Sa kabila yan ng susubukan daw nilang pag-Facebook Live. Hindi pa rin kasi sila sigurado kung talagang feasible yung Facebook Live. Rafi, bagamat naila-live naman na ng Quiapo Church yung ilan sa kanilang mga ginagawang prosesyon at mga novena at mga misa. Dahil alam naman natin na kapag araw nga ng prosesyon ng Itim na Nazareno ay talagang nakajam yung signal sa paligid at sa ruta na dadaanan ng prosesyon. At yun namang prosesyon na gagawin ng Itim na Nazareno sa Tagum City sa Davao ay limitado lamang doon sa mga taga Davao at mga malalapit na lalawigan na kayang lumuwas sa Davao na lamang sa halip nga na pumunta dito sa Maynila, Rafi. At Lia, yung ruta nitong traslasyon hindi naman nagbago. Yung traditional na ruta pa rin yung dadaanan niya, Lia. Hindi pa sinabi, Rafi, yung exact na rota dahil may mga pinaplansya pa raw sa seguridad. Pero ayon kay Father Badong, yung naging route noong nakaraang taon, noong 2016, yun pa rin naman daw yung susundin ngayon. Okay, maraming salamat sa iyo, Lia Manyalak del Castillo.